Magandang lalaki na po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po yung lingkod, Evelyn Garcia. At ito ang Buhay Buhay Unleashed Unleashed. sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang, Ang Buhay Buhay Unleashed. Nadinig mo na ba ang katagang, kaya ko lang naman nagawa yon dahil nadala ako na aking damdamin? Siya naman kasi nagsimula, tinuloy ko lang. Yan, malamang nadinig nyo na po yung mga dahilan na ganyan. Pag may taong nagkamali, sino ang nasasabi at kung ano-ano pang ibang dahilan ang nadidinig nyo. Yes, pero ngayon pag-uusapan natin ano-ano ang dahilan, bakit may mga taong nagdadahilan or make excuses at paano ito masusolusyonan. Totoo po, may solusyon pa po yan, kaya abangan nyo po yan sa ating episode na Excuse me! Sa ano ang aksyon mo? Pag-uusapan natin ano-ano ang magandang aksyon kung nabuntis mo ang girlfriend mo pero hindi ka pa handang pakasalan. Yan, may mga pagkakataon po nangyayaring ganyan. Hindi lang po ito sa taong involved, maski po yung mga kamag-anak, nanay, tatay na involved sa pagdedesisyon sa sitwasyong ito, makinig kayong mabuti. Baka magkamali kayo ng desisyon kung di nyo malaman yung tamang desisyon sa sitwasyong ito. Pero bago ang mga yan, simulan muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito po ang party ng ating programa na magbibigay kami ng mga paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay kung ito po ay inyong paniniwalaan at ito po ay inyong gagawin. Yes, ang Believe It or Not quote natin sa araw na to ay, "You are never a failure until you stop trying." Yan, ganda po nito. Marami ka na bang sinubukan, pero parang walang nangyari. Mula sa araw na to, kung ikaw to, may sinubukan ka, hindi mo nagawa, dapat ito ang paniwalaan mo. You are not a failure until you stop trying. Kumbaga sa Tagalog, hindi ka sawi hanggat hindi ka tumigil sumubok. Ang ganda po nito. Maraming tao po ngayon ang ayaw ng sumubok. Bakit? Dahil sabi nila, sila daw ay failure. Marami daw silang sinubukan, pero sawi pa rin. At dahil ayaw na nilang sumubok, so patuloy na nilang sinisira ang kanilang buhay. So problema pong malaki yan. Kung ikaw po nasa sitwasyon na yan na ayaw mo nang sumubok dahil sa mga pagkakamali mo kahapon, malaki pong problema yan. Kasi po hindi dahil nasawi ka kahapon, masasawi ka uli ngayon. Pwede pong baka ito na ang pagkakataon nung para ikaw ay magwagi. Yes! Paalala namin kung sakaling hindi mo nakuha ang gusto mo, you're not a failure. You just failed. Malaki kasi pagkakaiba ng failure at saka you just failed. Kasi po, diba? yung when you fail, nagkamali ka lang, hindi mo nagawa. Oo. When you say you are a failure, ikaw yun. Oo. Yung personality mo ay ikaw ay taong failure. Yun po ang pagkakaiba. Ito po magandang kailangan maunawa nyo. Lahat po tayo nag-fail. Yes. Pero hindi po ibig sabihin, lahat tayo failure. Magiging failure ka lang if you stop trying. Yun po ibig sabihin po ng paniniwala. You'll only become a failure when you stop trying. Pero hanggat ikaw'y patuloy na sumusubok, you just fail. Ang ganda nung sinabi mo When you failed, hindi mo lang nakuha yung gusto mo. Pero if you are a failure, wala nang pag-asa yung buhay Yan, mo. yun po ang malaki pong pagkakaiba ng dalawang yun. So, ikaw mismo, you just fail. Oo. Hindi mo lang nakuha yung gusto mo ngayon. Pero good news, pwede mong makuha ang gusto mo bukas at sa mga susunod pang pagkakataon. Naalala mo to, yung parang, di ba, hindi ka marunong magbisikleta. Ayan. Di ba, sinubukan mo, tapos bumagsak ka. Naku, nasubukan ko yan. Meaning, you failed. Yeah. Then, you failed again. Yeah. So, may plan ka ulit, again and again. Pero, you tried again and again and again. Kaya ngayon, marunong ka na magbike. Di ba? Nakuha mo na yung gusto mo. Yun po, ibig sabihin po, kaya sa mga marunong magbike, kitang-kita nyo po, you're not a failure, you just failed. Pero, may mga tao hanggang ngayon, hindi pa rin marunong magbisikleta. Bakit? When they failed, they stop trying. That's the reason why today they are a failure on hindi po sa lahat ng bagay, doon lang po sa pagbibisikleta. Bakit? They stop. But if they did not stop, just like most of you, you're not a failure. Kaya you nga just parang failed. you never know what you can do until you try. So, diba? ang punto po namin doon is this. Pwede apply sa buhay yan. Yes. May hindi maganda nangyari. You fail. You're not a failure until you stop. Kaya, ang paulit-ulit namin sasabihin sa inyo, you failed, don't stop. Because when you stop,
that's when you become a failure. Hindi lang yan sa pagbibisikleta maging sa buhay, Yes. di ba, sir? Maraming bagay na hindi nangyayari sa ating buhay because we stop trying. Bakit may failure sa marriage? Because they stop trying. Pero Diba? kung sakali po nagkaroon ng problema sa marriage and they keep on trying and trying and try, they will not fail because one day madidiscover nila yung solusyon sa problema pinagdadaanan nila. Ganon din sa problema pinagdadaanan mo. Ganon din sa pagiging magulang, Yeah. di ba? Kumbaga, kaya may problema ka sa parenting kasi you stop trying eh. So you did not, Oo. again kaya ka failure as a parent right now because you stop trying. Pero kung patuloy kang mag-aaral, patuloy kang iisip ng paraan, patuloy at patuloy, even you fail, you're not a failure. You just fail. At normally po, when you fail at paulit-ulit ka nag-aral, one day, you'll be successful. Kaya bakit may mga mag-ina hindi nagpapansinan, mag-ama, magkapatid, magkaibigan, di ba? Because they stop trying to approach that person. Yan po. Na parang sinasabi na, ay hindi, nag-fail na ako nung una, ayoko na, baka i-reject lang ako. So, wag na lang. So, Kaya they po, stop trying. maraming relasyon po ang failure right now because they stop trying. Now, sir, nag-fail na ako. Good news. So, you're not a failure. Sir, nag-failure na ako kasi hindi ko na ginawa yung dapat kong gawin. No, Good you news. just failed. If you Oo. start doing again something that you need to do, if you start trying today, you're no longer a failure. Because susubukan mo uli, one day you'll be successful. Paano sir kung magkamali uli ako? You just failed again. O, di ba but sa you're not a school, di failure. ba sa school ganun din? Pagka bumagsak ka, pwede ka namang umulit, di ba? Yes. Hanggang sa maka-grade 2 ka, maka-grade 3 ka, kumbaga hindi ka naman mananatiling grade 1 kung hindi ka magta-try na ma-promote sa Yeah. grade So 2, bumagsak di ka ba? lang, pero pwede kang tumayo at para pumasa uli. Oo. Bakit may failure sa trabaho o sa negosyo? Because they stop trying. Ay, hindi na, nalugi na ako, hindi na ako magne-negosyo. Nalugi ka lang, pero hindi ka failure. Pero kung susubok ka uli, you're not a failure. Pag hindi ka na sumubok, you are a failure na nga. Yun ang mangyayari kasi tumigil ka na eh. Pero kung nagkamali ka lang, you just fail. Subok lang uli. This time, aral muna bago subok uli. So malaki po posibilidad, maitama mo na yung dati mong minali. Sana mula sa araw na to, maniwala at gawin ninyo that you are never a failure until you stop trying. So yun po lagay niyo po sa isip niyo yan nagkamali ka man, ulit lang. Sir, kailan ako titigil? Hanggat makuha mo yung gusto mo. Kasi the moment you stop, that's where you become a failure. But we don't want you to be a failure. You don't want yourself to be a failure, right? So what do? Just keep on trying. Kung nahirapan ka, mag-aral ka. Nag-aral ka, magtanong ka. Ang dami pong pwedeng gawin for you to be successful. If ever you fail, do something and you'll be successful one day. Sana marami tayong natutunan na tunay na magpapaganda ng ating buhay. At bago tayo mag-break, magbibigay daan muna kami sa travel tips, lalo na sa pamimili ng hotel. Lalo na sa magbabakasyon po, importante hotel. Ang pinaka-importante sa pamimili ng hotel ay location. Bakit? Mura man ang hotel na nakuha mo. May mga pagkakataon namang nangyayari po yan. Pero nasa liblib na pook naman po na every time lalabas ka, lalakad ka ng malayo at gagastos ka ng pamasahe. Oo, kaya nga minsan, di ba, pag magbabakasyon, ang mura ng nakuha mo, pero ang mahal ng ginastos mo sa Grab, di ba? O kaya sa Uber, transportation. kung anong bansa man yan. Oo. So kumisan, dahil malayo at malaki yung pamasahe, ayaw mo nang lumabas ng hotel. Oo. Kaya ka nga nagpunta ron para mag-ikot-ikot. Kaya lang, dahil iniisip mo yung pamasahe at layo ng lakad, wag na lang dear. Kaya napaka-importante po ang location. Oo, bibili ka lang ng mga necessities na gagamitin mo. Lalayo ka pa. So yun diba? po meron po mga pagkakataon ganyan, na-experience na po namin yan sa ilang mga bansa. Meron makita mo, mura naman ito. Mura nga. Pag nakarating ka naman doon, liblib na po, nasa probinsya pala. Ang problema, sa mura, sa mahal naman ang pamasahe, hindi ka na lumalabas. Yun po. Kaya mas maganda humanap ng hotel na malapit sa mga gusto mong puntahan. Kahit medyo mahal ng konti. Yan. Dahil makakatipid ka naman sa pamasahe at sa So biyahe. pag compute nyo po, hindi lang hotel. Compute nyo rin po yung travel time, compute nyo rin po yung pamasahe. Makikita nyo, okay lang mahal ng konti, pero malapit naman sa pupuntahan. Mas maganda kung malapit na, mura pa, may hotel at may connecting access pa sa mall. At kung gusto ninyo ng bakasyon na walang konsumisyon, mag-book sa Crown Plaza Manila at Holiday Inn Manila Galleria. Magbabalik pa po ang Buhay Unleash. Huwag bibitiw. Buhay Unleash, nais
Nais mo bang makamit? Buhay Unleash. Nais mo bang makamit? Nagbabalik ang Buhay Unleash. Ako po muli, si Tic Garcia. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ikaw, ano action mo segment. Tandaan nyo ha, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog po, ikaw ay produkto ng iyong mga ginagawa at hindi ng iyong sinasabi. Sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ng mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Kaya po, kung mayroon kayong sitwasyon na nangangailangan na aksyon, ipadala nyo lang po sa aming Facebook account na Buhay Unleash. At baka sitwasyon nyo na ang susunod naming aksyonan. Ang sitwasyon natin sa araw na to ay ano-anong magandang aksyon kung nabuntis mo ang girlfriend mo pero hindi ka pa handang magpakasal. Sir Vic, anong aksyon? Yan, hindi po kayo mabuti. Ito po ang pwede nyo gawin kung nabuntis mo ang girlfriend mo pero hindi ka pa handa magpakasal. Kailangan mong saguting mabuti ang simpleng tanong. Ito lang po, pag nasagot nyo po itong tanong na ito, makakatulong na po ito sa desisyon na gagawin nyo. Ito ang tanong, bakit hindi ka pa handa magpakasal? Kasi po, listen, bakit po? Kasi po yun ang sinasabi mong dahilan kaya hindi ka magpapakasal. Hindi ka pa handang magpakasal. So, ang gagawin mo lang ito. Tanungin mo sarili mo, bakit hindi ka pa handang magpakasal? By the way, hindi lang sa'yo. For example, may nagpapakounsel sa'yo. Anak mo, kapatid mo, best friend mo, kaibigan mo, ito nangyari. Ito sabihin mo na sa'yo, bakit hindi ka pa handa magpakasal? Sagutin mo yon, pagkatapos mo masagot yun as honest as possible, malamang alam mo na ang gagawin mo kung pakakasalan mo o hindi pakakasalan. Ang ganda, no? Kumbaga, nagtatanong siya pero sinagot mo ng tanong. Yes. Oo, Okay. at ang sagot mo sa tanong na yan ang magbibigay sa'yo ng tamang aksyon sa iyong sitwasyon. Yan. Marami pong pwedeng dahilan bakit hindi ka pa handang magpakasal. Depende po yon sa bawat tao. So ito po, nag-isip po kami ng mga pwedeng yung maging sagot. Okay, kasi hindi namin alam yung sagot yun. Yes. Subukan po nating alamin ng mga ito at tingnan nyo ito ba yung sagot nyo. Kung ito'y sagot nyo, ito ang action nyo. Nagkakaintindihan po. So, number one na pwede mong sagot sa tanong na yan. Yes. Number 1, bata ka pa. Mm. Kung ikaw ay mga 21 years and below, medyo bata ka nga pa talaga. Kung yan ang dahilan mo, medyo dapat hindi ka pa muna magpakasal. Maghintay-hintay ka muna ng tamang edad at tignan ninyo kung gusto nyo pa rin magpakasal pagdating ng panahon. Yan. So, may mga pagkakataon, yun ang dahilan mo. Sir, bata pa ako, nag-aaral pa ako, wala pa. Ganyan, yan ang sasabi mo. Sir, yun ang dahilan ko kaya hindi pa ako handang magpakasal. Tama po yung sinabi ni Mavilyn. Kung yan po ang dahilan nyo, baka tama ka. Huwag ka muna magpakasal. Hindi ko po sinasabing hindi na kayo papakasal. Pwede po kayo magpakasal pagdating ng panahon. For example, pagdating ng 3 years, 4 years later, at talagang still love one another, pwede. Ang sinasabi lang po, kung yun ang dahilan, may punto ka na baka hindi ka pa handa. Oo, ayon nga sa pag-aaral, di ba, ang frontal lobe daw ng tao na de-develop ng 24 to 25 years old. Sa mga hindi po nakakaalam, ang frontal lobe ay part ng Oo. ating brain na nag-process ng tamang pagdedesisyon. Normally, pag Yes. hindi pa daw po matured yan, malaki ang posibilidad na nakakagawa tayo ng maling desisyon. Ang problema, bakit ka pumasok sa relasyong yan? Bata ka pa nga pala, di ba? Kaya, ang mas madalas naming payo, kung wala ka pa sa tamang edad, wag muna mag-boyfriend at mag-girlfriend. So, no, yun diba? po, payo po namin sa mga taong gusto pong maging maayos sa kanilang pagsasama o pagpapakasal pagdating ng panahon. Ang palagi mo lang sinasabi, kung hindi ka pa handang magpakasal, huwag ka munang mag-boyfriend-girlfriend. Sir, yun po nakikita ko. Tama yun po nakikita mo. Kaya mapapansin mo, marami po sa kanila, hindi magiging maganda yung sitwasyon sa buhay. Kasi nga po, hindi pa sila sa tamang isip na mimili na ng boyfriend-girlfriend. Biglang may nangyari hindi maganda, nagkabuntisan. Yan nga po yung nangyari. Anong gagawin ko? Pakasalan ko? Hindi. Kung hindi ka muna nag-boyfriend, nang medyo bata-bata ka pa, girlfriend, wala kang problema ganito. Sa takdang panahon, pwede ka mag-boyfriend na sa tama kang pag-iisip, malamang umayos sa inyo. Yung iba naman, medyo okay naman, Okay, iba namang dahilan. May nasa edad na siya, pero wala pa daw siyang sapat na ipon. Yan. Ang tanong, magkano bang ipon ang kailangan mo bago ka magpakasal? Di ba? So, yun po yung sinasabi, nadinig na po namin yan, na, Sir, gusto ko naman siya, mahal ko naman siya, nasa tama na ako. Kaya lang, sir, hindi kami pwede magpakasal. Di ba kami handa? Bakit? Kulang pa yung pera namin. Hindi pa sapat yung aming pera. Kaya tanong po niya Mavilyn, okay, kung yan ang dahilan mo, ito tanong lang namin, magkano ba ang sapat na pera para handa ka na magpakasal? Hindi Sige po. kasi iba sinasabi, dapat meron na siyang sariling bahay bago magpakasal. Ayan.
may sarili na siyang kotse bago dapat ito daw, magpakasal. ipon niya, dapat. Oo. So, yun daw yung dahilan, but hindi pa sila handa. Kulang pa sila sa maraming bagay, basically, financial. Kung ganyan ang pananaw mo, baka hindi ka na makasal. Ako. Ha? Sir, bakit naman? Pag-isipan na mabuti, tingnan niyo po ang lahat ng mga kaibigan kamag-anak niyong nakasal for the past many years. Gaano karami sa kanila na nagpakasal na may sarili ng bahay, sariling kotse at maraming ipon sa bangko? Konti. Kung yun ang hihintayin mo, baka hindi ka na makasal. Oo, kung wala ka bang ipon at yun ang dahilan mo, tama nga naman, baka hindi mo na nga mapakasalan yan, diba? Oo, so hanapin mo yung solusyon sa problema mo kung meron kang financial problem. So, ang punto lang po namin dito, tama ka ng edad, mahal mo naman siya. Ang problema, sa kami kukuha na pambayad sa kasal. Hello? Hindi po kailangan pagkagasusan ng kasal. Kami pong pinapropagate. Pwede ba magpakasal ng walang handaan? Pwede po. Yung anak po namin, few years ago, nagpakasal. Walang pakain. Bakit? Kasi hindi naman po importante yung pagkain sa handaan. Importante yung pagsasama nyo pagdating ng panahon. Kasi po yung matitipid nyo ng araw na yun, magagamit nyo pag kayo nagsasama na. So kung yun ang tinitingnan nyo, pwede magpakasal ng walang handa o kahit di ba mahalin yung damit. Ang importante po kasi, yung pagsasama, hindi po yung kasal. Yes, the marriage, not just the wedding. Number 3. Ito, pangatlong dahilan, baka pwede nyo sabihin, sir, ito ang dahilan kaya hindi ko siya malamang nasa edad ka na. Malamang may ipon ka. Oo. Pero ang pangatlo mong dahilan, hindi ko naman siya tunay na mahal. Marami pong ganyan. Kasi nga po, gusto lang magka-girlfriend, gusto lang mag-boyfriend, biglang may nangyari. Ba't tayo pakasalan? Sir, hindi ko naman talaga siya mahal. Ba't mo binoyfriend, girlfriend? Sir, ganun nangyayari sa kapaligiran. Kaya ginawa ko na. Kung yan ang dahilan, dapat nga naman siguro wag kang magpakasal. Dahil maraming nagpakasal, ang nagmamahala na nga, pero naghiwalay din paglipas ng panahon. Paano pa kaya yung hindi mo naman mahal? Sabi ng marami, wag itama ang mali ng isa pang pagkakamali. Kung ikaw to, o ganito yung kamag-anak mo, ang suggestion namin, huwag mo nang pakasalan. Hindi dahil may nangyari o may baby, pakakasalan mo, di naman kayo nagmamahalan. Gusto nyo bang sirain yung buhay nyo pareho for the rest of your life? Hindi lang yan. Hindi lang buhay nyo sirain nyo, pati buhay ng anak nyo. Kasi na nanay, tatay nila hindi nagmamahalan, nag-aaway araw-araw. Pati yung bata, sira. So, kung yan ang dahilan mo, baka nga pwedeng hindi ka muna magpakasal. At marami pang dahilan, ha? Pero ano man ang yung dahilan at ano man yung maging desisyon mo, huwag mong kalimutan na dapat maging responsable ka sa mga pangangailangan ng inyong anak, pati nung nanay nung anak mo, di ba? Dahil ito yung pananagutan. So, ganda po na sinabi ni Ma'am Avelyn na pwedeng hindi mo pakasalan. Ang punto lang po namin is, kung papakasalan mo, hindi mo pakakasalan, lagay mo sa isip mo, may responsibilidad ka sa anak mo at sa ina ng anak mo. Humanap ka ng paraan para masuportahan sila. Yung po, hindi mo na kailangang pag-isipan, susuportahan ko ba o hindi. Hindi na po. Sinasabi Be namin sa inyo, responsible. bilang responsableng tao, at ikaw yon, kailangan mong gawin yon. Pwede mo siya hindi pakasalan, pero dapat mong tustusan ang pangangailangan ng anak mo at maging nung magulang o nanay ng anak. Sana nakatulong ang aming sagot, ha, sa inyong sitwasyon. Pero bago tayo mag-break, may reminder lang po ang Glorious para maging healthy ang break time nyo. Kaya have a healthy break time with refreshing iced tea drinks without harmful effects of sugar. Plus, you can now enjoy iced tea with different flavors katulad ng red tea, lemon, and cucumber. Healthy na po, masarap pa, at matipid pa dahil isang sachet lang po. You can make 5 glasses of iced tea already. Kaya kung gusto mo ng healthy break, get a glass of iced tea and drink. Mag-Glorious iced tea na rin kayo. Mamaya, sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin ano mga dahilan, bakit may mga taong nagdadahilan o make excuses at paano ito masusolusyonan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Wag bibitin. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia, dadakon tayo sa segment na Itanong Mo Lang. Dahil paniniwala po namin, when you don't know, don't guess,
ask. Sa Tagalog, kapag hindi natin alam, huwag manghula, itanong mo lang. At para simulan ang Itanong Mo Lang segment, pakinggan natin si Lorna Lacsa ng Caballero Lacsa & Company CPA para sa inyong mga tanong patungkol sa accounting. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir Vic, at magandang babae sa iyo naman, Ma'am Avelyn. Ngayon, pag-usapan natin itong mga palaging problema ng ating mga negosyante, ang how to handle the audit of the Bureau of Internal Revenue. So, alam mo naman, BIR, umpisa natin sa B, no? Break down the audit notice. Kailangan alam natin, basahin natin mabuti, carefully, and understand the purpose of the audit kasi iba-iba pong klase ang audit ng BIR. May mission order, mayroong letter of authority, mayroong tax verification notice. So lahat po na yan ay darating sa isang taxpayer. Identify ninyo ang specific issues or items being audited. Take note of the deadline for submitting and completing the required documents. Yan yung B. Then I, investigate and gather relevant documents. Dapat na-review nyo yung company records nyo, ang financial statements nyo, dapat nagre-reconcile. Gather nyo lahat, mga invoices, receipts, and bank statement. And ensure that all necessary documents are complete and accurate. So yung R, i-review natin and analyze. Review your company's submission ng financial statements. Baka mamaya iba pala yung nasa record, iba yung na-submit. And analyze your financial performance and identify areas that may be subject to audit. And be prepared to explain any irregularities and any discrepancy. Soon you will be receiving the notice of discrepancy. So yan lamang muna ngayon about how to handle BIR audit. Binigyan ko kayo ng tip, BIR. Yan lamang po, and God bless us all. Thank you. Maraming salamat, Lorna! At kung meron kayong problema o tanong patungkol dito, tawagan lang ang Caballero Lacsa & Company CPA sa mga numero 0917-836-4747 or 0917-810-0796. Okay, may tanong lang po ako sa inyo. Nadinig mo na ba ang katagang, kaya ko lang naman nagawa yun dahil nadala ako ng aking damdamin? O, isa pa, lagi mo sinasabi, siya naman ang nagsimula, tinuloy ko lang. Yan, malamang nadinig nyo na yan, lalo na sa mga anak nyo. O kaya kamisan sinasabi ng asawa nyo sa inyo o ng kamag-anak nyo nung may magawa siyang hindi maganda. Yung iba naman parang sobrang sakit kasi ng ginawa niya sa akin, kaya nagawa ko yung hindi ko dapat gawin. Yan, so nadinig nyo na po yan. Oo. Sabi na, matindi lang kasi ang aking pangangailangan. Kaya nagawa ko yung maling bagay. Malamang ito po yung mga bagay na nadidinig nyo pag may nakita kayong mga taong nagkamali. At pag tinanong niya, ba't mo ginawa yan? Ito. Antayin po nitong mga sinasabi o mga dahilan ng kanilang sinasabi ba't nila nagawa yung mga bagay nila. Oo, minsan sinasabi dahil sa sobrang galit ko, nasabi ko yung mga hindi ko Yan. dapat sabihin. Diba? At paano ko naman siya mamahalin? Ito, malamang. Hindi naman po siya kamahal-mahal. So sinasabi, hindi ko siya minamahal. At hindi ko siya mamahalin. Bakit? Hindi naman siya kamahal-mahal eh. So ito po yung mga bagay na nadidinig natin o mga salitang nadidinig natin sa mga taong nakakausap natin dahil sa kanilang pagkakamali at pinapaliwanag nila bakit sila nagkamali. Alam mo ba ang tawag sa mga katagang nabanggit namin? Mga dahilan or excuses. Yeah, so pag-usapan po natin, kasi po malamang kayo nasabi nyo na to, nadinig nyo na to, at sir, masama ba yan? Pag-uusapan po natin yan at malalaman po natin anong epekto ng mga bagay na to sa ating buhay at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. At una natin pag-uusapan, ano ba ang ibig sabihin ng salitang excuse? Siguro i-define natin, 'di ba? Sabi nga ng dictionary ni Sige. Oxford, sabi niya excuse is an attempt to lessen the blame attached, a fault or offense, seek to defend or justify. Yeah. Yan ang excuse. Yan na po excuse. Ibang gusto mong bawasan. So, ibig sabihin po, malinaw, tanggap mong mali ka. Oo. Kaya lang, gusto mong bawasan yung impact, yung blame sa'yo, kaya ginagawa mo na excuse. Nagawa ko nga yan, kaya lang. Yan, parang ganun po ang dating. So, tanggap niya, pero hindi naman lahat, sa akin lahat ang blame dapat. Siya kasi nagsimula, kasi ito nangyari. So, yun po daw yung ibig sabihin ng excuses. Malinaw po yan, ha? Tanggap mong mali ka, pero hindi mo matanggap
na iyo lahat yung pagkakamali dahil may iba, bagay o pagkakataon o taong nagdagdag o kasama sa iyong pagkakamali. O kumbaga naging dahilan Mm. kung bakit ka nagdadahilan, di ba? Kasi yung paggawa ng excuse ay para bawasan sa isang tao ang kanyang pagkakamali, Mm. di ba? Ibig sabihin, sabi mo nga maliwanag na mali, di ba? Sinusubukan bawasan yung blame o yung paninisi. Okay, isa lang yan. Oo. Hindi lang bawasan. Gusto nila magdamay ng ibang Magdamay, tao. oo. Hindi lang naman ako may kasalanan dito. Siya rin. Kaya ako naman ginawa. Kinopya ko lang siya. Ginaya ko lang siya. Kaya, nabasin niyo po. So, tanggap niyang mali, pero hindi niya matanggap kanya lahat yung pagkakamali. Kailangan may ibang bagay o tao na involved sa sitwasyon ito. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, ano-ano ang mga dahilan, bakit may mga taong nagdadahilan or make excuses at paano natin ito masusolusyonan. Sa ating episode na Excuse Me. Yan. Pag nagkamali, excuse me. Yan. So may mga reason po, basically po pag-usapan natin 4 na dahilan bakit ang tao gumagawa ng excuse sa buhay at ano tong epekto nito sa buhay niya. Number 1. We make excuses because we do not want to be blamed. Yan, ganun lang po kasimple. Diba? Unang dahilan, bakit tayo gumagawa ng dahilan o may excuse? Ayaw po natin kasing mapunta sa atin yung paninisik. Oo. Blame, parang Ikaw ganun. kasi. Ikaw may oo. kasalanan. Kung okay lang din, kaya lang, di natin matanggap sa ating lahat yung pagkakamali. Eh, sino ba naman ang gustong masisi? Yeah. Di ba? Wala naman. At dahil ayaw nating masisi, kaya gumagawa ng excuses para mawala o mabawasan ang sisi o mapunta sa iba. Yan. Oo, So, malinaw po diba? yan, ha? Yan pong number 1 reason bakit tayo lumulusot. Sa Tagalog daw po yun, ang gumagawa ng lusot para hindi Parang alibay ba yun? I mean, something Medyo like that. pinsan, Oo. ano? Basta, Oo. excuse o palusot, nagdadailan para hindi po mapunta sa atin yung 100% ng blame. Kasi po, para kung 50% ng blame sa'yo, medyo magaan ng konti. Oo. Pero pag 100%, parang di ko kaya yun. Eh. Kasi parang sinasabi ng iba, pagka gumagawa ng excuses, parang gumagaan daw yung pakiramdam. Yes. Knowing na hindi daw tayo yung may kasalanan o hindi lang tayo may kasalanan. Di ba? Parang, oy, kaya naman di ako nakapunta dyan kasi ayaw ni ganito. Yan. Eh. So, napansin niyo po, Oo. yun po ang ibig sabihin. Basically po, ang number 1 reason, ayaw nating ma-blame sa ating mga ginawa. Kaya tayo gumagawa ng excuse. Eh, okay sana kung wala naman talaga tayong kasalanan, di ba? Pero, kaya nga excuse ang tawag dito, merong mali, may kasalanan, nagdadahilan lang, Yes. or just making excuses para hindi masisi. Iba po yung sinasabi natin, hindi ko kasalanan yan. Iba yan, hindi po yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay, alam mong mali ka, kaya lang sinasabi mo, may dahilan, kaya mo nagawa yan at hindi akin lahat yung dahilan. Yung pong Oo. ibig sabihin, nalilinawin po natin yan, ha? O, ulitin natin, ha? Di ba, nabanggit ko kanina, yung excuse is an attempt to lessen the blame attached. Di ba? Seek to defend or justify. So, ang paggawa ng excuses ay para bawasan sa isang tao ang kanyang pagkakamali. Ibig sabihin, maliwanag na may mali, pero binabawasan na. So, nagkakaintindihan po. Kaya napaka-importante po, number 1 reason po yon. Gusto nating mabawasan yung blame o responsibility sa isang sitwasyon, kaya tayo nagdadahilan. As naalala ko, sinabi ni Chris Garner you can blame outside factors or make excuses about why things didn't work out. But that doesn't change anything. Ano ibig sabihin nun? Pwede po tayong manisi ng tao, ng sitwasyon, ng pagkakataon. Pero ang pinaka-importante ka na maintindihan nyo, hindi magbabago. Yes. May mali kang ginawa. Yung po kailangan maunawa natin mabuti. May mali kang ginawa, may mali kang nagawa. At the end of the day, pwedeng nakakontribute lahat ito. Pero may choice ka na hindi mo gawin yun. Kaya lang nagpa-apekto ka sa taong ito, sa sitwasyon ito, kaya nagawa mo. Ang ibig sabihin lang po doon, talagang ikaw ang may responsibilidad sa sitwasyon yun. Kaya nga sa mata ng tao nakapaligid, tayo pa rin ng responsible, di ba? Ang paggawa ng excuse ay lalo lang nagpapasama ng ating sitwasyon dahil nagkamali na tayo tapos hindi pa natin matanggap yung ating pagkakamali. Yung po ang problema kasi pag hindi natin matanggap yung ating magkakamali, ibig sabihin po, baka hindi tayo handang magbago. Kasi, ba't ako magbabago?
kalahati lang naman ang aking responsibility. Kanya na may kalahati, dapat magbago rin Or siya. we become irresponsible, di ba? Lalo lang natin binabaon yung ating sarili kapag patuloy tayong gumagawa ng excuse. Kaya po, hinig po namin, kung pwede, bawas-bawasan nyo o huwag na tayong gumawa ng excuse dahil baka hindi natin mabago yung dapat natin baguhin. Yes, and be responsible and take full responsibility for our mistakes. Kapag ganito ginawa natin, baka Hangaan tayo ng mga tao na kapaligid sa atin dahil Correct, oo. willing tayo to take responsibility. We should be willing not only admit but own our mistakes. Tayo lang ang may kasalanan at wala nang Yung iba. po, pag ginawa nyo yun, ibig sabihin po, magaling responsable kayong tao kasi handa kayong tanggapin ng pagkakamali na hindi na kailangan magdamay ng iba. Sabi nga ni Alain Ducasse, failure is enriching. It's also important to accept that you'll make mistakes. It's how you build your expertise. The trick is to learn a positive lesson from all of life's negative moments. Ibig sabihin, nagkakamali tayo, tanggapin natin yun. Huwag nang gumawa ng excuses at matuto tayo sa ating pagkakamali. Yeah, i-admit mo at ariin mo, i-own mo yung mistakes and be ready to take the blame for our actions. Sabi nga ni Florence Nightingale, I attribute my success to this. I never gave or took any excuses. Nako, pag yan Kaya ginawa kung nyo. gusto mo maging successful, accept your responsibility, take the blame, and stop making excuse. Bago tayo mag-break, we want to remind you to stay pretty with Pretty Looks, master of eyebrows. They also offer other beauty treatments for you to stay pretty. Kaya bisitahin niyo po ang kanilang websites for more information and Pretty Looks location. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Big Garcia po ulit. At Abiling Garcia, patuloy tayo sa ating itanong mo lang. Sa ating tanong na ano-ano mga dahilan, bakit may mga taong mahiling magdahilan o make excuses, at paano ito masusolusyonan? Sa ating episode na Excuse me! Okay, reason number 1. We make excuses because we do not want to be blamed. Yan, ay natin masisi. Oo. At syempre, eto naman, kaya nga we should stop making excuses eh. Ano sabi natin kanina? Admit and own our mistakes. Okay, reason number 2, bakit may mga tao gumawa ng excuses? Ito po yan. We make excuses because we are afraid of facing the consequences of our mistakes. Ako, isa to sa pinakamatinding dahilan po, bakit tayo gumagawa ng excuses? Bakit? Natatakot tayo sa masamang mangyayari dahil sa ating pagkakamali at dahil sa ating takot kung ano-anong dahilan ng ating sinasabi. For what reason? Para hindi tayo maparusahan o magdusa sa ating kasalanan or mabawasan ang parusa sa ating kasalanan. Di ba nung mga bata pa tayo, di ba? Pag nabasag mo yung vase ni nanay, di ba? So, anong gagawin mo to make excuses? Ay, nako, hindi ko naman nakita eh. Nandyan pala eh. Bumagsak eh, di ba? So hindi mo kaya kasalanan. ko lang naman Oo. nabasag yan, tinulak ako eh. Oo. O nag-aabulan kami. O hindi ko na, abasin nyo, ang purpose po nun is, gusto mong, alam mo kasalanan mo, tanggap mo na yan. Gusto mong bawasan yung parusa sa iyong pagkakamali. At dahil sa ating takot, lalo nating pinalalala ang ating problema. Nagkamali na tayo, gagawa pa tayo ng excuse. Kumisan nga po, yung excuse totoo. Oo. The worst po, sometimes, para talagang mawala o mabawasan ang ating pagkakamali o kasalanan, nakakapagsabi po tayo na hindi totoong dahilan. Oo. So, hindi lang po tayo nagkamali, nagawa tayo natin ng mali, nagsisinungaling pa tayo. For one reason, ayaw po nating maparusahan o be accountable dun sa maling ginawa po natin. Naku, problemang malaki yan. Sabi ni William James, acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune. Kasama po yun at kumisan po, mapapasin nyo, kumisan pag nagkamali ka, tapos naparusahan ka, ang dami mong natutunan at dahil sa parusang nakuha mo, palagi mong isipin, hindi ko na gagawin to dahil ang hirap ng parusa. Pero nagkamali ka, hindi ka na parusahan o konti lang yung parusang nakuha mo, para bang okay lang ulit-ulitin. Kasi hindi mo nakuha yung full impact na yung parusa dahil ang galing mong lumusot o mag-excuse. Problema po yan. At kung minsan naninisi pa tayo ng iba, ang mas masakit,
nagdadamay pa tayo ng mga taong wala namang kinalaman sa problema. Totoo po, nangyari na po yan. Alam niyo po yan, may mga pagkakataon, dinadamay pa natin iba na walang kinalaman para lang mabawasan ang parusang ibibigay sa atin. Oo, naalala ko nga, di ba, wisdom consists of the anticipation of consequences. Sabi ni Norman Cousins yan. Yan, for example, nagkamali ka. Pag matalino ka daw tao, pag ina-anticipate mo na kasama sa pagkakamali mo, eh yung parusa. Kasama po yun. Pag tinanggap niyo po yung bagay na yun, hindi ka na magdadahilan, hindi ka na maggagawa ng excuse. Bakit? Kamali ako eh. At alam ko may kaparusahan yung aking pagkakamali. And I'm willing to be responsible enough to take it. Oh, kaya nga speaking of nabuntis kanina, di ba? Minsan sinasabi ng papaka-counsel sa atin, sir, na aksidente lang. Paano naman ang aksidente? Paliwanag nyo nga po sa amin. Pinili mo yan, Okay? di ba? Ibig sabihin, ang dami yung desisyong ginawa bago ma-aksidente. Pinili niyo magsama kayo, pinili kayo pumasok sa kwarto niyan, pinili niyo may tanggalin kayong damit niyo. Ang dami pa, paano naman aksidente yun? Oo, May kaya pinili kayo. kung takot ka talaga sa consequence ng iyong pagkakamali, stop making excuses dahil pinapadami mo lang ang consequences ng iyong pagkakamali. Kasi nagkamali ka na, may consequence yun. Nagsinungaling ka, may consequence yun. Kaya kung talagang ayaw mo maparusahan ka, huwag mong gawin ng mali. Pag ginawa mo yun, di walang consequence. Kaya kung nagkamali ka at inamin mo ang iyong kasalanan at hindi ka gumawa ng excuses, isa lang ang consequence ng iyong kasalanan. Dahil isa lang ang iyong kasalanan. Yan. Pag nagdahilan ka, lalo na hindi totoo, nanisi ka pa ng iba. Dadami. Ang daming kasalanan. Ito problema malaki. Takot ka pala sa consequence. Eh, ba't ang daming kasalanan mong ginagawa? Dahil bawat kasalanan ang gagawin mo, may consequence. Yun po ang problema. Pero kung nagkamali ka at gumawa ka pa ng excuses, mas maraming consequences ang matatanggap mo. Nagkamali ka na, consequence number 1. Nagdahilan ka, consequence number 2. Nanisi ka o nagdamay ka, consequence number 3. Eh, kung hindi ka nagdahilan, edi isa lang ang consequence mo. Sinungaling ka pa. Oo. Ako, lalo na talaga, dami mo ng problema sa buhay. Yes. Huwag matakot ha sa consequences ng iyong pagkakamali. Dahil kapag natakot ka at nagbigay ka ng excuses, hindi naman nawawala ang consequence ng iyong kasalanan. Nadadagdagan pa dahil gumawa ka ng excuse. Tandaan niyo po, sabi nga po ni Harry Brown, everyone will experience the consequence of his acts. If his actions are right, he will get good consequences. If they are not, he will suffer from it. At the end of the day, ito po, makinig po kayo buti. Lahat ng ginawa niyo may kabayaran. Di po ako nagsabi, Diyos yun. Pwedeng makalusot ka sa parusa ng nanay mo, ng boss mo, ng gobyerno mo, sa maling ginawa mo. Pero bad news, hindi ka makakalusot sa parusa ibibigay sa iyo ng Diyos. Dahil alam naman ng Diyos yung tunay. Kaya nga po, may kaparusahan naman pala sa lahat. Kahit anong lusot ang gawin mo, umamin ka na lang. Kaya, do not be afraid of the consequences of our mistakes. Kundi, be responsible. Kasi sa totoo lang, lahat naman tayo nagkakamali, Yes. di ba? So, admit your fault, stop making excuses, and grow. Okay, number 3 reason bakit gumagawa ng excuses sa maraming tao. We make excuses because we fear embarrassment. Ayan, ito po, hindi naman po yung personal na kakaroon siya ng consequence. Paparusahan siya, ganito. Ito, iba. Ang feeling niya naman, nakakahiya. Kaya, hindi ko aaminin, gagawa ko ng exercise, nahihiya akong malaman ng ibang tao, ginawa ko ito. Iba pong reason yan. Yes. Kaya sabi ni Nick Morgan, being embarrassed means that you are human. So, okay lang po, ibig sabihin, kasama po sa buhay. Tao tayo Sino eh. pong tao ang hindi napahiya? Lahat po tayo napahiya. Pero wag niyo pong gamiting dahilan yon para kayo magsinungaling o para magpalusot kayo dahil ayaw nyo lang mapahiya. Ang problema, one way or the other, one of these days, we will be. My suggestion, aminin na natin, bali na tayong mapahiya dahil kasalanan mo natin. Di ba minsan sa mga pageant, di ba, pagka natatapilok, di ba, nalalaglag, maganda yung tumayo ka na lang talaga. Hindi kasama yung, yan eh. kasi naman may, ano yan eh, may powder yung sahig eh, di ba? So, Stop making excuses. yes. Sabi ni Richard Branson, do not be embarrassed by your failures. Learn from them and start again. Yan po yung sinasabi ng mami, nagkamali ka tayo. Oo. Huwag kang mahiya. Sir, ba't ka mahihiya? Lahat namang tao nakatingin sa'yo na ikaw ay nahiya sa mga taong to. Yes. Eh sila rin nagkamali rin. Napahiya na rin sila. O ba't ka mamihiya sa kanila? Eh sila rin kahiya-hiya. So, please, huwag Lahat ka na naman mahiya. tayo sa totoo lang. Kaya embarrassment is where growth happens. Dagdag pa ni Avinash Wandre, embarrassment lasts a moment. Regret lasts a lifetime. Ayun po, dahil sa iyong pagdadahilan, nakagawa ka ng hindi mo dapat gawin, nagsinungaling ka pa, at kung ano na pa ginawa mo,
take note, napahiya ka ng ilang minuto, ilang segundo. Pero yung mali mong ginawa, kasalanan mong ginawa, tinago mo hindi dapat itago. Pagsisisihan mo. Pagsisihan mo yun na matagal na panahon at baka maka-apekto to ng malaki sa iyong buhay. Mamaya tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vic Garcia pumuli. At Avelyn Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong walang segment. Sa ating topic na ano-ano ang mga dahilan, bakit may mga taong nagdadahilan or make excuses at paano ito masusolusyonan. Sa ating episode na Excuse Me. Okay, reason number 1. We make excuses because we do not want to be blamed. Reason number 2. We make excuses because we're afraid of facing the consequences of our mistakes. Yan, natatakot tayo sa mga parusang ating aabutin. Kaya gawa tayo ng gawa ng dahilan. Number 3. We make excuses because we fear embarrassment. Yan, nahihiya po tayo sa nangyari. Kaya ayaw natin paalam sa ibang tao na tayo yung nagkamali. Kaya gawa tayo ng paraan para makalusot. Ito na, number 4. We make excuses because we don't want to do Siguro it. tanong niyo, ano yung make excuses because you don't want to do? Ito, papaliwanag po namin sa inyo. Parang ang hirap i-get. Gumagawa po tayo ng mga dahilan dahil ayaw natin gawin yung pinapagawa sa atin. Paano yan? Yung parang nadinig nyo na ba yung katagang hindi ko alam yan? Diba? Wala akong experience Yan. dyan. Ito yung madalas na excuse sa mga taong ayaw gawin yung pinagagawa sa kanila. Dahil kung hindi nila alam, pwede naman nilang alamin. Dati naman tayong walang alam di ba? Wala tayong alam sa computer, sa cellphone. Pero inalam natin, kaya alam na natin ngayon. At the end of the day po, one of the main reason bakit po gumagawa tayo ng dahilan, hindi natin alam, hindi ko kaya yan, hindi ko pinag-aralan yan, hindi yan ang kurso ko. Yan naman, dahilan. At the end of the day, you're just telling that person or telling yourself one reason. Ayaw mo lang talaga. Kasi sa totoo lang, kung gusto mong gawin, pwede mong aralin, pwede kang magtanong, pwede kang mag-train, pwede mong alamin. Ang dami pong pwedeng gawin para magawa mo. Kaya lang, at the end of the day, dahil ayaw mo, nagdadahilan ka. Kung gusto, May may paraan. paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Ito naman ang excuse na iba, wala akong experience dyan. Di gawin mo yung para magkaroon ka ng experience. Paano ka diba? magkakaroon ng experience? Di mo ginagawa. So Oo. pag sinubukan mo, aba, good news, may experience ka na. Oo, lahat naman tayo walang experience sa maraming bagay, pero nagka-experience tayo. Bakit? Kasi sinubukan natin gawin. Dahil sinubukan natin, meron na tayong experience. Sa totoo lang po, lahat ng sinimula natin gawin sa buhay natin, lahat, wala tayong experience. Sino po sa inyo, nung unang kumain, may experience ang kumain? Wala. Sino po sa inyo nung unang mag-bike, may experience ang mag-bike? Wala. Sino po sa inyo yung unang gumamit ng cellphone, may experience? Wala. Everything that we learn, sinubukan po natin dahil sinubukan natin. And the moment sinubukan natin, may experience na tayo. Kaya huwag mo yung gagamitin yung excuse na wala ka experience yan. Kaya nga, gaya ng madalas nating madinig, di ba? Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, gagawa ka ng paraan kahit kung minsan mahirap. Pero kapag ayaw mo talaga, marami kang dahilan na sasabihin. Marami kang dahilan na pwedeng gamitin. At kung minsan legitimate, totoo naman po kung gagawin. Kasi. Bahala na po kayo. Kung ayaw nyo maging successful sa buhay, patuloy kayo magdahilan. Pero aming payo, stop making excuses. When you are good at making excuses, it's hard to excel at Ayan po. anything else. Tandaan niyo po, pag kayo, magaling kayo magdahilan, may mga tao po, ang galing may palusot palagi sa maraming bagay, ibig sabihin po nun, you will not excel in other things. Bakit? Dahil lulusutan mo lahat ng dapat mong gawin, lahat na pinapagawa ng iba, hindi mo gagawin. At dahil hindi mo ginawa, you will not grow. Pero actually, you're growing. You're growing on becoming better in making excuses. And that's bad kasi masisira ang buhay mo. Yes, dagdag pa ni Bruce Nauman if you really want to do it, you do it. There are no excuses. Kanya po, at the end of the day, kaya po ang dahilan, kaya hindi po natin nagagawa, ayaw naman talaga natin gawin. Dahil kung gusto natin, may paraan. Kaya nga, in conclusion, ano-ano ang dahilan, bakit may mga taong gumagawa o nagdadahilan, di ba? Or Say-say make natin na. excuses. Reason Number number 1, because we do not want to be Number 2, blamed. Number 2, we make excuses because we are afraid of the consequences of our mistakes. Number 3, We make excuses because we fear embarrassment. at number 4,
because we don't want to do Yan po ang dahilan. Kadalasan po kaya tayo po gumagawa ng excuses at palusot. Yun po ang nangyayari. Okay? Ang payo namin sa iyo. Grow up! Be mature! Be responsible! Take charge of your life. Stop making excuses. Admit your fault. Take the blame and accept the consequence of your action. Grabe, ano? Talagang ibang klase, no? Na kapag ka gusto mong gumanda yung buhay, grow up, di ba? Be mature, di ba? Be responsible. Ang ganda ng mga sinabi mo, Sir Vic. Sabi nga ni Roy T. Bennett, maturity is when you stop complaining and making excuses in your life. You realize everything that happens in life is a result of the previous choice you've made and start making new choices to change your life. Malamang nadinig niyo na po yung salitang mature. Simple lang po. If you want to be a matured person, and normally maturity will bring you to success, stop making excuses and be responsible. Kung ano may nagawa mo, take it. Kapag ginawa nyo ito, promise, unti-unting gaganda ang buhay mo. Sana isang araw, sabihin natin ang sinabi ni Marty Ruben. Ano nga sinabi niya? I'm happy because I've run out of excuses not to be. Ang ganda po na nun. I'm very, ba't ka masaya? Kasi na wala na akong dahilan para magdahilan. At dahil wala akong dahilan para magdahilan, nagagawa ko lahat ang dapat ko gawin. And because of that, I'm more successful. Oh, kung ayaw mo, di sabihin mo point blank, ayaw mo. Kung hindi ka makakapunta, sabihin mo point blank, hindi ka makakapunta. Sana maubusan na tayo ng mga excuses para magawa natin yung mga dapat nating gawin. Ulitin po namin ha, napakaganda po dito. I'm happy because I ran out of excuses not to be. Sana marami tayong natutunan sa ating mga pinag-usapan ngayon. At next week po, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na papaganda ng inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Manalangin prayer tayo. muna tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala niyo sa amin na kami po ay tumigil na sa pagdadahilan of make excuses. Dahil ang lahat ng ito ay makakapigil para umalis, masenso at gumanda aming buhay at para ang plano niyo po sa aming buhay ay hindi magkatotoo pag kami patuloy na gumagawa ng excuses. Dalangin po namin that we stop making excuses. Patuloy niyo po kaming gabayan sa bawat desisyon na aming gagawin. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Ibitayin niyo po ang mga taong tunay na mahalaga sa inyo na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa 92.3 True FM. Ako po yung kapatid ni Garcia. Ako na po si Evelyn Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleash ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay mahakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.